Kaya mga Lodi, sa wakas ay nagbabalik na ang ating mga bida na sina Sejan at si Theo. Ngayon, simulan na natin ang video. Nakikita natin na tense ang Dragon Lady, at lubos niyang pinagsisisihan ang kanyang desisyon habang pabalik-balik siya sa loob ng library. Kahit anong isip niya, na-realize niyang isang malaking pagkakamali ang ipadala si Sejan sa 67th floor. Nag-aalala siya kung hanggang kailan makakatagal ang isang tower farmer laban sa mga locusts. Dahil lalong nagiging mapanganib ang mga ito sa bawat segundong lumilipas. Biglang nag-glow ng pula ang crystal ball ng Dragon Lady. May lumabas na system notification, tinatanong si Dragon Lady Eileen kung nais na niyang i-unblock ang user. Pinindot niya ang yes. Nakita natin na ang kanyang lolo na si Kaiser pala ito, na agad na nagmakaawa sa harap ni Eileen. Sinabi niyang mali siya at humingi ng tawad, sabay pakiusap na huwag na siyang i-block muli. Samantala, pilit pa ring pinoproseso ni Eileen ang lahat. Nagkaroon tayo ng recap sa mga nakaraang kaganapan. Kung paano nagpunta si Sejan sa 67th floor bilang isang mid manager para harapin ang mga balang, at kung magiging ligtas ba siya. Kahit na isang tower administrator si Eileen, wala siyang magawa para tulungan si Sejan, kaya naman labis siyang nalulungkot. Napansin ito ni Kaiser at nadismaya rin dahil hindi niya matulungan ang apo. Biglang may na-realize si Kaiser at sinabi kay Eileen na huwag nang mag-alala. Paalala niya, si Sejan ang pinakamagaling na solo farmer. Pumasok siya sa Black Tower ng mag-isa at nabuhay sa 99th floor gamit lamang ang kanyang mga kamay, isang tagumpay na kahanga-hanga kahit para sa mga makapangyarihang dragon. Marami siyang naimpluwensyahan at naging mga kasama kaya mabilis ang kanyang paglakas. Higit sa lahat, si Sejan ang representative ng Black Dragon na pinili mismo ni Eileen. Kaya bakit pagdududahan ng Dragon Lady ang sarili niyang desisyon? Nagbago ang eksena at nakita natin si Sejan na kumakain ng mga detoxifying green onion, habang inaatake naman ni Theo ang maraming purple locusts habang may nguyang dahon ng sibuyas. Sabi ni Lolo Kaiser kay Eileen, magiging maayos lang si Sejan dahil siya ang pinakamahusay na solo farmer sa kasaysayan ng tower. Nakita natin si Sejan na gamit ang kanyang dagger at karit para itumba ang lahat ng humaharang sa kanya. Bumalik uli ang eksena sa ating lucky golden cat na si Theo. Iniisip niya kung ano na lang ang mangyayari kay Sejan kung hindi siya nag-impake ng extra na detoxifying green onions sa kanyang bag. Ngumiti lang si Sejan, nag-thumbs up, at sinabihan si Manager Theo na ang galing ng ginawa niya. Samantala, gumagamit naman ng magic ang Rabbit Princess para protektahan ang lahat at itaboy ang mga balang. Alam niyang mapanganib na ang mga red locusts, pero ngayong naging kulay ube na ang mga ito, ibig sabihin ay mas lalong dumami ang populasyon nila sa 67th floor. Gumamit siya ng water attribute skills at nagpakawala ng water cannon para patalsikan ang mga balang. May lumabas na system notification kay Sejan na nagsasabing tinalo ni na Guardian Princess at Guardian Theo ang isang purple locust. Nakakuha si Sejan ng 50% ng experience na nakuha nilang dalawa. Dahil dito, mas naging kalmado si Sejan at na-realize na baka magandang pagkakataon ito para mag-level up. Nakita rin natin si Baby Bear, na hindi na baby ngayon. Bumalik siya sa kanyang giant form bitbit ang kanyang sandatang gawa sa kahoy at pinagpapalo ang mga purple locusts. Pati si Sejan ay inihagis ang kanyang palako na parang si Thor at pinabalik ito sa kanya. Biglang na-ambush si Sejan ng isang purple locust. Nagpanik si Theo dahil akala niya ay nasa panganib si Chairman Park. Pero may bagong trick si Sejan, lumabas ang Flame of Companionship at binalot ang kanyang katawan na parang isang protective armor. Ngumiti siya at sinabi kay Theo na ayos lang siya habang ang mga purple locusts ay nadudurog sa harap niya. Nagulat si Theo at ang Rabbit Princess. Ipinaliwanag ni Sejan na bago sila pumunta sa 67th floor, binigyan siya ng trusty flame ng Flame of Protection and Friendship, kaya hindi na siya ang weakest ngayon. Masayang tinawag ni Baby Bear si Sejan na Dad dahil sa bilib sa galing nito sa laban. Naisip din ng Rabbit Princess na kung nandoon lang ang Black Dragon sa Red Ribbon Kingdom noon, baka naging iba ang kinahinatnan ng lahat. Subalit naging seryoso si Sejan at sinabing kahit ganito, sadyang napakarami ng mga purple locusts. Hindi kakayanin kung sila-sila lang ang lalaban.
Nakita natin ang dambuhalang kawan ng mga balang na binalot ang isang parang tower na istruktura at tinunaw ito sa loob ng ilang segundo. Patuloy ang pakikipaglaban ni Sejan pero alam ni Theo na napapagod na sila at malapit nang maubos ang kanilang supply ng detoxifying green onions. Kahit ang Warrior Rabbit, na siyang pinakamalakas sa kanilang lahi, ay nakakaramdam na rin ng pagod at ganun din si Baby Bear. Napansin ito ni Sejan. Alam niyang kung nandito lang ang mga Minotaur o ang Wizard na si Iona, magiging mas madali ang lahat. Biglang may naalala si Sejan. Ngumiti siya ng may pag-asa dahil na-realize niyang pwede niyang dalhin si Iona dito. Inilabas niya ang interdimensional key na nakuha niya noong sinagip niya si Batbat. Habang sugad ang mga balang, agad niyang inactivate ang susi at nagbukas ng isang dimensional portal. Kinalampag niya ang pinto at tinawag si Iona. Nagulat ang hamster wizard na si Iona at binuksan ang pinto ng may pag-aalala. Akala niya ay kailangan lang ni Sejan ng kwarto pero na-realize niyang may mali dahil sa lason sa hangin sa labas. Sinabi ni Sejan na kailangan niya ng tulong. Bago pa man makapagpaliwanag si Sejan, nakita na ni Iona ang mga purple locusts na bumabalot sa kagubatan. Nakita rin ng mga balang si Iona at itinuring siyang susunod na biktima. Pero hindi natakot si Iona. Naging seryoso ang kanyang mukha, itinaas ang kanyang staff, at nag-ipon ng lightning energy na kulay purple. Nang mapuno ang energy, nagpakawala siya ng giga lightning. Naging kulay ube ang buong langit at sumabog ang napakaraming balang na parang mga rebentador. Namangha si Sejan sa lakas ng maliit na hamster. Nag-cheer si Baby Bear at ang iba pang mga nilalang. Masayang ngumiti ang Rabbit Princess habang tahimik namang nanunood ang Warrior Rabbit. Si Theo naman ay tila nahipnotismo sa ganda ng nasaksihan. Sa pagtatapos, bumaba si Iona mula sa langit habang patuloy na sumasabog ang mga balang. Lumabas ang isang system notification na nagsasabing na update ang system. Ang need manager na si Sejan ay may task na ubusin ang mga purple locusts sa 67th floor. Sa 700 million na balang, 50,000 na ang natalo, na nagbigay kay Sejan ng 3 million experience points at 50,000 tower coins. Kapag nabigo, hindi makakabalik si Sejan sa kanilang pinanggalingan hanggat hindi tapos ang quest. Nagulat si Sejan sa dami ng XP, pero mas nagulat siya dahil may 700 million pang balang ang natitira. Bumalik si Baby Bear sa normal na laki at lahat sila ay nakatitig sa system window, hindi alam ang susunod na gagawin. Pinakalma sila ni Iona at sinabing kapag kumonti na ang bilang, babalik ang mga ito sa pagiging red locusts at mas madali ng talunin. Pero dahil sa lason sa hangin, namutla si Iona at biglang hinimitay. Bago pa man siya tumama sa lupa, mabilis na tumalon si Theo at sinalo siya, sabay dahan-dahang inilapag malapit sa gate. Sinabihan ni Theo si Iona na dahil naapektuhan ito ng lason ng mga balang, kailangan itong kumain agad ng detoxifying green onion. Dahil sa epekto ng lason na nagdudulot ng halusinasyon, lalong nagmukhang astig at kahanga-hanga si Theo sa paningin ni Iona. Pinuri ni Theo si Iona dahil sa kamangha-manghang magic nito at sinabing kampante siya dahil magkakampi sila. Habang kumakain si Iona ng green onion na parang isang cute na maliit na hamster, namula ang kanyang mukha sa hiya dahil sa mga papuri. Samantala, sinuri ng Warrior Rabbit ang paligid at ipinaalam kay Sejan na wala na siyang nararamdamang presensya ng mga balang sa malapit. Nakahinga ng maluwag si Sejan at nagpasya na magpahinga muna sila sa loob ng dimensional space na kanyang nabuksan. Nagbago ang eksena at pumasok ang Warrior Rabbit, Baby Bear, at ang Rabbit Princess sa dimensional space. Kumikislap ang kanilang mga mata sa pagkamangha. Nang pumasok si Sejan kasama sina Theo at Iona, nabighani siya sa napakagandang atmosfera ng lugar. Ang dimensional space ay nagmistulang isang lugar na perpektong pinalamutian para sa Pasko. Pinuri ni Sejan si Iona sa ganda ng dekorasyon, at mayabang na sumagot ang hamster na madali lang para sa kanya ang ganitong gawain. Dahil dito, nakaisip si Sejan ng isang game-changing na ideya, kung gagamitin niya ang dimensional space ng permanente, maaari niyang ipatawag ang kanyang mga kasama kahit kailan nang hindi na kailangang italaga pa sila bilang mga subordinate. Habang pinapanood niya ang lahat na nagtatawanan at naglalaro, napansin niyang may kinakain si Baby Bear.
Agad na ipinakita ni Baby Bear ang isang piraso ng karne at sinabi kay Sejan na masarap pala ang mga balang na tinamaan ng kidlat ni Iona. Noong una, hindi maganda ang amoy nito para sa iba. Napangiwi si Sejan at gusto na sanang itapon ito ni Theo dahil hindi ito mukhang pagkain. Pero nang mawala ang masangsang na amoy, na-realize ni Sejan na ang amoy sa ilalim nito ay parang pritong manok. Naalala niya na sa Earth, madalas sabihing parang lasang manok ang mga balang. Agad na nakiusap si Sejan kay Iona kung maaari nitong i-modify ang maliit na lutuan. Sa labas ng dimensional space, napakapangit ng kapaligiran, pero sa loob, isang napakasarap na halimuyak ang bumalot sa hangin. Pati si Sejan at Baby Bear ay naglaway na. Ang lutuan ay ginawang isang roaster, kung saan ang mga karne ng balang ay nakatuhog at dahan-daang niluluto. Isang system notification ang lumabas, na-unlock ni Sejan ang achievement na, First to cook roasted purple locust in the tower. Nakarehistro ito sa cooking level 4. Dahil sa galing ni Sejan sa pagluluto, naging malambot ang karne at masarap ang lasa. Ang proseso rin ay nag-detoxify sa lason ng karne, kaya ang sinumang kumain nito ay magkakaroon ng low-level poison resistance. Ang putahe ay binigyan ng rating na C+ grade. Nang iangat ni Sejan ang isang tuhog, nagulat siya sa laki ng karne. Inanyayahan niya ang mga cute na monsters na kumain. Kahit mabango, nandidiri pa rin si Theo dahil mukhang insekto pa rin ang hitsura nito. Pero hindi nakatiis si Baby Bear, agad niyang kinuha ang isang buong piraso. Hinaypa niya muna ito, at nang mabasag ang shell, lumabas ang napakalambot na karne na parang natutunaw sa dila. Dahil sa sarap, mabilis itong nilamon ni Baby Bear. Napanganga si Theo, hindi siya makapaniwala na ang pagkaing mukhang nakakadiri kanina ay ganito pala kasarap. Maya-maya, pati si Theo at ang ibang monsters ay naglaway na rin at gustong sumubok. Kumuha pa ng maraming tuhog si Sejan at sinabihan ang lahat na huwag mahiya at kumain lang ng kumain. Sa wakas, kumagat na rin si Sejan. Pagkatapos ng isang taon, ang lasang iyon ay nagbigay sa kanya ng matinding kaligayahan. Lasang-lasa niya ang roasted chicken na kinakain niya noon sa kanilang bahay. Lahat sila ay sarap na sarap sa pagkain. Ngunit sa labas ng dimensional gate, ang masarap na amoy ay nakaakit ng mga hindi inaasahang bisita. Tatlong kakaibang monster na may dilaw, asul, at pulang mga mata ang lumitaw. Para sa kanila, ang ginagawang ito ni Sejan sa loob ay isang bagay na hindi mapapatawad.